Una po sa lahat ay magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo. Alin kaya sa tatlo sa tingin nyo ang nakakatakot? Kamatayan, pag-ibig, or kamatayan? Kamatayan, pag-ibig, or utang? Alin kaya sa tingin nyo nakakatakot at bakit? Pag-ibig po. Pag-ibig, ikaw? Pag-ibig din po. Bakit pag-ibig? Kasi po, sa pag-ibig po, nakakasakit po kasi, hindi na, para pong sa umpisa, sa yung pag-ibig po kasi sa umpisa, tapos yung ending, parang pwede mo ikamatay. Kasi po, sa pag-ibig po, may mga taong nade-depress dahil dyan. Tapos, yun. I see. Ikaw naman? Parang gano'n na din po yung kanyang explanation. Kasi po, may iba din po kasing mga relasyon na paminsan po parang peke lang po lahat. Tapos malalaman niyo lang pala po pag na po, like huli na po kung saan nahulog na po kayo ng sobra sa kanya. I see. Ayun po. Sa tingin niyo po, meron ba kayong trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Kayo ba'y mahirap pa magtiwala sa isang tao? Opo, kasi po yung mga tao, parang hindi na po sila mapapagkatiwalaan. Kasi po yung feeling mo po, yung mga ginawa ng ibang tao sa'yo, gagawin din nila sa'yo. Kaya nakaka-trust issue na rin po. Ikaw naman po. May na-encounter po kasi kaming isang tao po na noon po ay pinagkakatiwalaan namin. Tapos may nalaman po kaming sa kanya. And kahit po anong sabi na po namin na mali po siya or nagsisinungaling po siya, nilalaban niya pa rin po. So, parang dahil po doon, yun na din po yung akala namin sa ibang mga tao. Kaya Pero may magtatanong dito, paano nyo ba malalaman na ang isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Paano nyo ba nalalaman niya? Pag po yung yung pong way ng pakikipag-usap po nila sa'yo. Yun po. Paano po sila makipag-usap? Ikaw? Through action po, yung body language po nila. Kasi po, pwede po kasi silang magsinungaling sa, kunwari po, magsasabi po sila ng mga ganda, ganon. Tapos, deep inside po, parang lang po sa kanila. Peke po. Ito po, sa tingin nyo ba ang buhay ba ay patas or hindi patas? Base sa nakikita nyo sa paligid? Hindi po. Hindi, bakit? Kasi po yung tingin ng ibang tao, hindi po talaga sila patas tumingin. May pinagbabasihan po sila. Hindi ko na-explain kung ano yun. Okay, ikaw naman. Nung noon, ang akala ko po talaga ay patas po talaga yung mundo. Kasi po, minsan po, mahirap. Minsan din po ay hindi, maluwag po. Kaya po like, parang lang din po, daan. Kasi kahit nga po yung mga successful po na napupunta po sila sa like mahirap po sila noon, ganon. Tapos ngayon successful na po. Okay, bigyan ko kayo ng isang halimbawa ng isang senaryo. Meron tayong kukumparang dalawang tao. Syempre hindi kayo ito So yung isa, mabuting tao. Yung isa, masama ang ugali. Yung mabuti, alam naman natin pag mabuti, okay siya. Pero, lagi siyang sinasaktan. Lagi siyang inaapi. Laging iniiwan sa ere. Madalas po heartbroken kasi lagi na lang kinakawawa pag mabuti. Laging busted. Pero, ang masamang tao naman, masama na nga ugali. Ang daming kaibigan, marami doon, nagkakajowa pa. Pero yung mabuting tao, laging inaapi or laging sinasaktan. Simple naman tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay? Oo. Anong meron? Ba't gano'n ng mga tao? Bakit nga ba? Ikaw? Bakit gano'n? Bakit ang mabubuti ang sinasaktan? Wala naman silang ginagawang masama. Bakit gano'n? Ayan din po yung tanong na hindi po din masasagot. Ang hirap po kasi sagutin ng tanong kasi napapatanong din po kami dyan. Napapatanong din kayo? Kasi may kakilala din po kami. May kakilala po kasi kaming ganyan. 2 tao din po. 2 tao na ganyan din ang nangyayari. Opo, ganyan po. Na para mas maintindihan nyo, mas gusto ng mga tao red flag kaysa green flag. Tama po ba? Mga ganun, no? Maramihan. Naawa ba kayo doon sa mga mabubuting tao? Opo. Bakit? Kasi po sa pagiging mabait nila, inaabuso na po sila. Kayo po? Sa tingin nyo, kailan ba magbago ang ugali ng mga mabuti? Parang sila ay pakisamahan? Paano ba yun? Sa tingin nyo? Hindi naman po nila kailangan magbago. Lang po,
ituloy lang po nila yung pagiging mabait nila. Dapat wala na lang po silang pakialam sa ginagawa sa kanila ng mga taong nakapalibot sa kanila. Mhm. Para sa akin po, magbago po sila kahit konti lang po. Like, kaya po nila, labanan po yung sarili nila. Kasi, pag po, hindi po nilang kaya, edi patuloy pa rin po sila aapakan at aapakan. Okay, ganito. May iba mga kahitulad na tanong, mas madali po ito, pero susundan po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po. Hindi din po. Bakit? Kasi madami rin po ako napapansin sa sarili ko na hindi naman po tamang gawain pero hindi ko pumabago. Mhm, ikaw? Ganon din po, kasi para pong nasa nature nyo na po eh. Kaya, ayun. Mhm. Sa tingin nyo, para sa inyo, ano ba isabihin ng mabuti? Para po sa akin, yung mabuti po, yung parang lahat kaya mo pong ibigay. Kahit Mm. ikaw ubos mo, ibibigay mo talaga. Ayun po yung kabaitan para sa akin. Ikaw naman po. Definition ko po sa mabait ay like, parang ganun na din po yung sinabi niya, pero hindi naman natin masasabi na perfect po talaga siya eh. Like, kahit honest po siya sa kanyang sarili na, may mali ako ganito, ganito. May at saka hindi niya like, basta honest po siya ganun. Mhm. Sa tingin nyo, may ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi, ikaw? Nagbabasa po ako during my free time po. Pero nagsasearch ba kayo kay Google pag hindi mo alam isang salita? Opo. Ikaw? Hindi po. Nagtatanong na lang po ako. kung Nagtatanong kanino. ka na. Sa akin po siya nagtatanong. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Sabi sa dictionary daw, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Na dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo, syempre. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, di mo na lang binalik, or nangopya ka or nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Okay, imagine mo kunyari, nandiyan yung police station sa hindi kalayuan, imagine nyo lamang, wala na atang tao dito, latatay nasa kulungan na. Kasi doon pa lamang, may trust issue ng tao sa atin. May tabagi pa lang, natutukso na. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya ang totoo, latay dito ay guilt. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba ang inyong stress pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi yung stress. Ikaw? Lalo po. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan, kunwari ka ng isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, sa salita lamang. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, kaya kayong nadulas, napa-OM, alam niyo na po yan. Opo, sometimes. Ikaw? Tanong ko lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Syempre po. Ikaw? Why not? Opo. Okay, ganito lang yan. Halimbawa, nagpapalipas kayo ng oras dito. Huwag naman sana bigla kayong nadapa o nadulas kunwari. Medyo magugulatin kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo na wala siyang kinalaman sa pagkadapa mo dito at wala naman siya dito sa lugar na to. Okay lang banggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Hindi po. Panggulat lang, expression lang, kahit wala siyang kinalaman. Hindi po. Ikaw, Hindi po. bakit kaya? Kasi po wala naman po silang kinalaman doon. Bakit po matadamay, di ba? Ikaw. Ganun din. Tama naman. Pero ang talagang sagot niyan ay disrespect. Kaya hindi nila kayang gawin yan. Nakakapasa sa mga kasi talaga yun. Wala namang kasalanan ng mami mo, pero bigyan ka ng nadapa, napa-OM ka, etc. Sana gayon din kasi yan sa Panginoon. Kaya hindi natin kaya gawin yan sa mga loved ones natin kasi mahal natin sila. So sana gayon din po sa Panginoon na dapat mahal din natin ang Panginoon. Na kung saan, pag nagagamit natin
ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, ang tawag doon ay blasphemy or pambabastos. Yung hindi ginagamit sa pagdadasal o pagsamba. Kaya ang totoo talaga, lahat po tayo dito ay guilty talaga. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko sinisiraan, hindi ko hinusgahan, kasi yung tanong na yan ay parehas po sa lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lamang po. Sa opinion ko po, ano, Let's like pa more. hindi ko rin po masasabi kasi hindi naman din po ako naniniwala na may taong napupunta sa langit at may taong napupunta sa impyerno. Once na mamatay po yung isang tao, wala na po yun. Wala na sa'yo para ganun? O ikaw, saan ka sa mo pupunta? Ayan din po kasi not much of po ako. More believer po ako in logic and facts po Okay, interesting. Ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa. Kunwari, meron tayong isang kriminal. Again, dito kayo ha. Nagnakaw siya ng pera sa bangko. Dinala siya ng mga pulis, dinala sa korte, at ang kaharap na yun ng krimen, yung kriminal, ay ang judge. Ito ang sasabihin ng kriminal. Judge, yes, guilty po ako sa pagnanakaw sa pera sa bangko. Pero alam ko baka ganyan lang. Hindi ako niniwalang may kulungan o saan ako mapupunta. Aboy, magagalit ang judge. Sasabihin, pilosopo ata to ah. Hindi naman ibig sabihin na pag may batas, para lang ito sa may alam, tapos yung pilosopo, cases separate mo. Ang sasabihin pa rin ng judge, dahil ikaw ay dinala ng mga pulis dito, ibig sabihin may nagawa kang krimen, kailangan niya talagang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan kahit ano pa ang pagsasabi pa ng kriminal. Tama po ba? Kailan niya pagbayaran? Opo. Ikaw? Opo. Okay, kasi para lang sa kalinawan niyo po, yung kasing sinasabi ko po, ay dyan rin po kasi kinuha ang idea sa Bible. Ang Pilipinas po kasi ay meron po tayong batas na tinatawag na Constitution. Familiar ba kayo doon? Constitution. Di pa naririnig sa inyo. Ang Constitution po kasi, yan po ay fundamental law of the land. Or sa wikang Pilipino, yan yung pinakabatas po kung bakit may kaayusan, bakit tayo ay pwedeng tumambay dito, walang krimen, walang patayan dito, walang mga kung anong dugo-dugo dito, kasi ibig sabihin may kaayusan. So, ang Pilipinas po, nakita nila na yung model ng Bible ay umaakma. Kaya meron tayong kulungan at merong paglaya talaga. Sabihin, may justice po sa mga taong hindi susunod sa batas. Sa Bible po kasi, ang sinasabi po, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kera ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko na sa inyo. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-alala po ba dito? Kasi sabi ng Bible. Siguro po. Ikaw? Parang yes. Takot po kasi. Pero nag-alala kayo sa tingin nyo? Ganito lang yan, no? Maaaring bigla man lang itong interview, nagkataon lamang nakatayo dito at dito kayo dumaan. Pero wala man sigurong masama kung magbigyan mabuting intention dahil nagmamalasakit na naman po. Parang ganito lang, bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba sabi mo gusto mo ng logic? Kunwari, ikaw ba'y nakaranas maglakad na sa isang daan ng walang ilaw? Opo. Ikaw? Nakakatakot ba o hindi? Nakakatakot po. Pero at the same time po, parang ligtas. Yung sa ganun po. May ganun. Ikaw? Hindi po. Ang totoo, nakakatakot yun. Bakit? Pwedeng may masamang loob doon. Or pwedeng may lokolong aso, kagating ka na lang. Or baka bangin or dead end. Tapos biglang may taong sasabi sa'yo na isang concerned citizen na huwag ka na dyan dumaan kasi patay ang ilaw, delikado. O hindi mo kilala yung tao, pero kung ito naman yung totoong sinasabi niya, bakit niya sasabihin sa'yo ng ganong babala? O parang ganito lang, kayo ba'y tumatawid doon sa mga lugar na bawal tumawid na kamamatay? Nakakita kayo ng ganon?
Hindi po. Sa Maynila meron po yun. Sa tingin nyo tatawid kayo kahit may karatulang bawal tumawid? Hindi po. Hindi po. Kasi pwedeng mamatay talaga. Oo nga. So, simple logic po yan kasi yan po ay inalaw yun ng Panginoon na kapag hindi natin susundan yung mga ganyan na yan, pwedeng kapahamakan ang nag-aabang sa atin. Ngayon po kasi, whether like it or not, dapat tayo talaga mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi. Ikaw? Takot po. Bakit ikaw hindi natatakot? Hindi naman po kasi nakakatakot mamatay kasi doon din naman po pupunta lahat. Doon din naman po yung ending. Okay. Ikaw, ba't ka naman natatakot? Ano po kasi, like, takot po ako kasi, ano po kasi, like, personal reasons din po kasi, like, kasi siyempre, iisipin ko na, what if sa hell ako mapupunta? Kasi ang dami kong kasalanan, sobrang dami talaga. Tapos, ayan. Naintindihan ko, you don't need to tell your personal reasons. Naintindihan ko naman yan. Pero siyempre, ganun kasi yan, no? Normal po sa lahat ng tao, ang kamatay, nakakatakot naman talaga. At hindi mo mapaghahandaan talagang kamatayan. Tanong ko lamang, kung kayo mabibigyan ng pagkakataong buhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Kung gusto mo magtagal dito sa Earth, any number. Kahit ilang taon po. Like 100 years? Siguro, kasi kung yung mga magulang ko po, makakasama ko pa rin po. Hanggat kasama ko po yung magulang ko, gusto ko po buhay ako. Eh, paano kunwari, wag naman sana. Po. Okay lang sa'yo pong 100 years o babawasin mo na? Okay po, basta kasama ko po sila. As long yun talaga. Eh, ikaw naman. Ano po. Kahit ilan din mo. Gusto ko din po kasi makasama yung mga family ko po. Especially po yung kuya ko po kasi doon po ako mas attached sa kanya. Pero alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Hindi po namin siya. Tama. Wala talaga nakakalam. Huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong tamaan ng kidlat. O huwag naman sana biglang may isang sasakyan dito, bigyan tayo sagasaan na lang dito. Ang daming nangyayari po. Kaya, Halimbawa, kung kayo nanonood ng balita, may mga ilang aksidente, kaya namatay ang tao dahil yung isang driver nagalaw ang gasolina, ni road rage na lahat ng tao. Ibig sabihin, di natin talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Yes, all of us will die, pero ibang expiration talaga ng buhay natin. Hindi natin talaga alam. Opo, ano po kasi siya, unpredictable po kasi. Tama. Kaya nga lang, sabi kasi sa Bible, pag po tayo lahat din namatay, lahat po tayo husgahan ng Panginoon. To be fair, lahat. Pati ako, kayo lahat. Lahat. Wala tayong exemption. Titingnan niya, hindi lang yung mabubuting gawa natin, pati yung masasama. Ang masakit nga lang dito, kapag po tayo may nagawang kasalanan sa mata ng Panginoon, impyerno talaga ang bagsak talaga sa atin. Kaya ang totoo, guilty tayo lahat-lahat. Pero bagamat nakapag-alala, pwede po magbago kung narinig nating salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Himala. Ano po sa Tagalog nun? Himala po. Himala. Hindi, miracle yun. Mercy! Bali, miracle pala yun. Ay, hindi. Ikaw, may idea ka? Hindi ko po kasi, Ay, awa. Yun, kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Nahingi ba kayo ng awa sa araw-araw? Opo. Ikaw? ano po, Okay, ganito lang yan. When you say po si mercy or awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Na inamin natin na tayo po ay mahina, inamin natin tayo po ay makasalanan, at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Ibig sabihin, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At ito na po yung magiging tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Sinacrifice niya po yung buhay niya. Naniniwala ka doon? Ganito lang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong. Pero anong ginawa sa kanya? Siya ay tinorture, pinatay, at ipinako pa sa krus ng Kalbaryo. Bago ko ituloy yan, di ba naalala niyo yung dalawang taong tinutukoy ko? Yung mabuti at masama? Opo. Hindi niya napansin mabuti, laging sinasaktan, laging kinakawawa. Ganun po nangyari kay Jesus. Anong nangyari sa kanya?
Nagbahagi lang ng katotohanan. Hindi yun krimen. Pero sa mata ng mga tao, krimen na daw yun. Kaya pinatay siya. At yan yung dahilan kung bakit ang katotohanan talaga ay may kakibat na bigat. Pwedeng buhay ang kapalit. Pero hindi na po nagulat dahil si Jesus ay isa rin siyang Diyos, hindi lang siya tao. Kaya kailangan niya ibuhis ang buhay para mabayaran po ang lahat ng kasalanan sa libutan. Na kung saan ang kanyang pong dugo at ang kanyang katawan ang naging kapalit. Na kung saan natalo na po ang kasamaan at kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Para po maligtas po ang ating sarili sa kapahamakan at sa impyerno, ay may dalawang bago para makamit yan. Hindi ito sa mabuting gawa, dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon o regalo niya. Ito yung dalawang bagay na yun. Una, narinig yung salitang repentance, Hindi po. first time. Apo, first time po. When you say repentance or repent sa verb, it means pagsisisi sa kasalanan. Pag sabing pagsisisi sa kasalanan, talikuran yung nagawa mong kasalanan, hindi mo yan uulitin ng maraming beses, lalayo ka. Paglayo, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Sabihin, aalis ka, ayaw mo na gawin lagi ang kasalanan na yan. So, hindi lang yung isang beses, patuloy-tuloy yan. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Siguro hindi na po kasi medyo malinaw na naman po. Okay? Yun din po. And then, meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Yes po, meron po. Nagbabasa ba kayo lagi? If my free time po. Ikaw? Dati po, nagbabasa ako pero napatigil po eh. Ganito lang yan. Pag nagugutom, anong gagawin mo? Kakain po. No. Minsan po hindi, minsan kakain po. Ganun Pero po. dapat kakain ka. Huwag mo pwedeng patigil yan. Magkakasakit tayo dito lahat, di ba? So, pag po tayo gugutom, kakain tayo kasi kailangan natin ng sustansya at lakas nun. Yan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Para makilala natin ang Panginoong gumagabay sa atin kahit anong pagsubok at higit sa lahat ay mas makilala natin siya ng lubusan. Dahil to summarize lang po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo masamang tao, walang sino man ang mabuti sa atin. Ibig sabihin, pati ako, lahat, wala talaga mabuti. Kasi may bahid po ng kasalanan. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda kung kayo pong dalawa ay maliligtas, kung tayo po talaga ay nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang tagapagligtas. At pag nangyari yun, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala po. So wala nang katanungan po. Ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. And God bless po sa inyo. Thank you po. Ingatin po kayo. Thank you po.